Alright na, so time check tayo. It's at 12:15 na. So ibig sabihin March 30 na ngayon. So ano, dalawang araw na nakalipas no nung si Tatay Digong ay nag-celebrate ng kanyang birthday party. Actually tayong mga Pilipino ang nagse-celebrate ng birthday all over the world. So andyan pa yung kanyang standee. Tapos yung kanyang banner na Tatay Digong at 80 Global Filipino Solidarity. So yung event pala dito kagabi kasi ang mga tao, 'di ba? Mga bawat lugar may mga tao like habang ginaganap yung Rode at 80 Global Filipino Solidarity sa may Rojas si Emrecto Freedom Park ay meron din tayong unity ride sa may coastal all over around Davao City. Tapos dito naman sa bahay ni Tatay Digong, siyempre andito rin yung mga tao nakatabay daw kagabi. Sobrang daming tao like maraming tao hindi mahulugang karayom. Siyempre birthday Tapos yun mayroong pagkain, may mga food packs and yun halos kinulang nga daw sa sobrang dami ng tao. Pero okay lang naman yun Ang mahalaga kasi birthday nga, yan naman talaga pinaka-essence ng birthday pasasalamat or Thanksgiving kumbaga So, lalo sa mga public figure, di ba? Kapag kayo mayor, kapitan, governor, presidente. So, may mga ganyang talaga event na ginaganap every birthday. May pakain, may libreng patsibog. Kumbaga yan, pakonsuelo. Pero may pagkain na wala. Ang mga tao dito, talagang percent. Always yan. Hindi natin iiwanan ang bahay ni Tatay Digong kasi nga kita nasisilip na ng Malacanang na wala talagang hindi talaga mako-convict si Tatay Digong kasi nga walang ebidensya gawa-gawa lang. Kumbaga ang ginawa lang ang sabi-sabi according lang sa mga hearsay lang din naman although hindi siya ganoon ka verified kasi di naman yan pwedeng i-expose ng taga Malacanang kung ano talaga yung kanang pinakatunay na nararamdaman, di ba? Na alangan naman sabahin ng mga taga Malacanang na nangangamba sila, di ba? Na baka si Digong ay or nangangamba sila dahil nga si Digong ay hindi talaga mapaparusahan, hindi mako-convict si Tatay Digong, kaya yun gumagawa sila ng paraan na 'di ba, out of desperation gagawin nila yung mga ganong bagay-bagay kahit pa labag bawal, kahit pa katusuhan kung tawagin. So syempre hakbang nila yun para talaga ma-secure ang mayoralty race position sa Davao City ni Carlo Nograles, which is pinned na tauhan nila. Kasi yan naman talaga gusto nila ngayon. Ang daming ang daming mga mayors natin ngayon sa Pilipinas na pinag-iinitan, pinag-diskitahan. Ibig sabihin is parang pinasuspindi. Ito, hindi natin ito napapanood sa balita, pero hindi ko rin masasabing totoo kasi sabi lang din to ng ating commentor, viewer, na ang mayor daw ng Palawan or somewhere in Palawan, hindi naman niya sinabi kung Puerto Princesa. Palawan is napakahaba, napakataas, napakalawak na probinsya. So maraming municipality sa lugar. So sabi niya, mayor daw sa Palawan ay na suspended. Mayor ng Ordanita sa Zamboanga yata, di ba? Parang may ganun din ganap sa Zamboanga. Parang I don't know, di ako sure sa Zamboanga. So saan pa ba? Governor yata, not sure. Tama ba? Pa-comment nga dyan sa mga nakapanood ngayon dito. Kung is it mayor or governor ng Zamboanga, somewhere in Zamboanga. Yung parang tinanggal yata. Hindi pala, pala yun. Parang ang representative yata ng Zamboanga, parang tinanggalan ng budget. Tama ba yun? Parang ginawala kay Paulo Duterte na first district representative imbis na bigyan ng budget para yung pang financial assistance sa mga hingi ng tulong sa kanyang opisina, pang burial, pang paggamot at kung ano pang mga kailangan para lalo sa mga indigent citizen or constituents. So hindi na mabigyan, zero budget kasi ando nga kay PBE party list tsaka Tingog party list ang ang kapirahan kasi nga sa time natin ngayon dalawang tao lang ang masusunod. Dalawang tao lang sa Pilipinas ang masusunod kung anong gagawin sa pera, or sila yung nasusunod at nagpapasya sa ating puwarta, budget ng Pilipinas.
So ito yung ano update natin dito, March 30, alas 12:15 ng umaga. Madaling araw, midnight. So marami pa rin tao dito. May mga nakabantay pa din. So andito pa yung stand din ni ano, stand din ni life size stand ba 'yan o parang mas maliit yata no. Stand din ni Tatay Digong. Tapos merong Mama Mary, Mother of Perpetual Help. Tapos yan, Tatay Digong. So tuloy yung video natin dito. Hindi tayo pa kumpiyansa, hindi nga tayo pwedeng ano lang no, kailangan andito tayo lagi para bantayan kung sakali man na isi-serve na yung search warrant sa mga kabahayan ng mga Duterte family sa Davao City. So at least dito tayo na makapag-witness, makapag-document no, ng kailang mga galaw, mga ginagawa nila gamit ang mga devices natin, mga cellphone no? Kasi yun na talaga yung pinaka ano natin, pinaka means no, pinaka powerful tools against sa mga abusadong mga ano, mga empleyado ng gobyerno. So ano na no, 2 days na nakalipas, so 30 na ngayon. So tapos yung birthday ni Tatay Digong. Pero ang mga tao andyan pa rin nagano. May mga post celebration pa eh, di ba? Tama ba? Sa ano ibang bansa, like hindi kasi lahat nakapag-celebrate ng 28 kasi nga busy sa trabaho, maraming ginagawa no, mga negosyo. So meron pa silang ano kahapon mga celebration. Pahabol kumbaga. So kami naman mga taga Davao, kita nyo naman yung ano natin, mga upload videos no, tungkol doon sa ganap sa may Rojas, si Imrecto Freedom Park venue natin sa Davao City, kung saan tayo talaga tinatawag na epicenter ng movement kahapon, or epicenter ng event ng Rode at 80 Global Filipino Solidarity. So Davao City yung pinaka-epicenter, galing no. So congratulations, ibig ko sabihin na maraming thank you no sa mga nakipag celebrate din sa Minjula, meron sa Kidapawan, meron sa Tagum, Panabo, Tandag, ang dami no, Mandawi, sa Cebu, ang dami no, nationwide yung ano natin, I mean international no, hindi naman siya pwede tawaging global if Pilipinas lang. So syempre buong mundo. Nakalungkot lang kasi meron tayong mga kabayan na huli daw no, sa may Bahrain ba yun, area sa Middle East, pero hindi naman ito ko doon kung tungkol ba kay Tatay Digong or kung kaninong political rally yun, kasi political rally daw yung ginagawa kaya nahuli. May mga candy pa rin dito, biscuits, kape no? So sa mga gustong pumunta dito at magkape, I mean pumunta dito tapos nagutom, may snacks naman, may mga biscuits naman, tapos may kape para sa mga gustong mag-vigil, magdamag para iwas antok. So yun lang siguro na ang update natin dito sa Davao City, sa bahay ni Tatay Digong sa labas sa may Doña Luisa subdivision. Wala dito yung ibang mga live streamer sa YouTube. So siguro deserve din nila magpahinga, deserve din nila na tawag nito, matulog no, na maaga. Like ang dami nilang ginagawang dito, puyat no. So maraming thank you sa kanila, sa mga kasamating mga vlogger, mga live streamer.